Pangarap mo bang mag-start sa farming business? Siguradong may inspire ka sa aking ipapakita. Meron na naman tayong bagong ipapakita sa inyo para mas lalo kayong ganahan magsimula sa inyong mga pangarap na farming business. Ang nakikita nyo ngayon na sisiw, ito pala ang tinatawag na Tetra Brown. Minsan pinagkakamalan itong Decal Brown dahil halos magkapareho ang kanilang kulay at kanilang tindig. Sa kanilang itlog naman, halos pareho lang, malakas mga itlog at brown color din ang kanilang mga itlog. Ngayon ay makikita nyo simula month old hanggang mangitlog yung ating Tetra Brown. Or saan nga ba galing ang Tetra Brown or ano ang kanyang origin? Tetra Brown is a hybrid chicken created by combining different genetic lines within the species to enhance desirable traits like egg production and feed conversion. Mga ka-farmers, base sa aking research, wala pong sinabi kung ano yung mga line ng mga manok na pinaghalo, pinagbreed para lumabas yung Tetra Brown. Pero meron ako mga nakitang informasyon about sa pagbreed sa Tetra Brown. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang 10 ang aking mga nakita kung ano yung mga ginamit nila sa pagbreed ng Tetra Brown. Meron mga nagsasabi na pinag-crossbreed mo ang Rhode Island Red at Rhode Island White. Ang kalalabasan niyan is Tetra Brown. Disclaimer lang mga ka-farmers, galing lang po yun sa mga marites. Nakimarites lang po ako para mayroon akong ma-share. Pero base sa aking nabasa, ay mayroong katotohanan. Kasi ang malalaking kumpanya na gumagawa sa pag-breed ay hindi nag-share kung ano yung breeding na ginamit. Kasi alam nyo na, this is a business. Base sa aking mga sinabi ay hindi po ako 100% sure. Kung mayroong man nakakaalam, maaari kang mag-comment sa ibaba para ma-share po natin sa mga kapwa ka-farmers na gustong magkaroon ng breed na ito at magkaroon ng idea. Hindi po ako nandito para makipag-argue sa inyo. Nandito po ako para makapagbigay inspirasyon, makapag-share ng mga idea about sa farming business. Kaya kung sa tingin nyo yung aking mga idea ay mayroong kakulangan, maaari nyong punan, i-comment nyo sa ibaba ang inyong mga nalalaman nang sa ganon ay makatulong po tayo sa ating kapwa ka-farmers. At pagdating naman dito sa ating mga alaga, ito ay 2 months old na pataas. So ang sarap makipaglaro sa ating mga alagang manok. Mas mainam na sanayin natin sila para pag pumupunta tayo sa ating backyard farm ay makikipaglaro sila at hindi sila lumilipad. Instead, lumalapit sila sa atin. Sa ating mga ka-farmers, sino na ba ang nakapag-try ng ganitong sistema? Sa pag-harvest ng palay, mayroon mga ipayon. Yung mga palay na walang mga laman ay itinatapon na lang. Pero mga ka-farmers, pwede nyo yung ipunin, ilagay sa sako. I-stack, basta't dry, pwede nyo ma-stack na matagal. At pwede ito nating gawing legumes, tulad ng inyong nakikita. Pagkalipas ng ilang weeks, ay meron na tayong pwedeng ibigay sa ating mga alaga. Tipid na naman sa ating mga patuka. At tulad ng aking sinasabi palagi, pwede tayo magtanim ng maramais. At napier, pwede rin mais. Depende sa inyong diskarte. Para nang sa ganon, ay mayroon tayong mga alternative sa ating backyard na iba-iba yung ating ibibigay sa ating mga alaga. At ito naman, ito yung ihalas na pipino. Marami ito sa ating mga bakuran, sa ating bukid, at sa ating probinsya mga ka-farmers. Kung mayroon nakakakilala dito kung anong tawag sa Tagalog, pwede nyo rin i-comment kasi hindi naman lahat nakakakilala. Dahil sa iba't ibang probinsya ay magkakaiba ang pangalan. Sa pag-aalaga ng heritage chicken, tulad din ng ibang mga alaga natin na pabo, kailangan sinasanay natin sila sa mga organic na pagkain. Pero kahit marami tayong mga organic na pagkain, tulad ng mga sinabi ko sa mga nauna natin video, nagbibigay po tayo ng commercial feeds. Meron pala tayong mga ka-farmers nagtatanong, paano ba yung sistema ng ating deworming? Unang deworming natin simula sa 1 month old pataas. Ang ginagamit natin na pang deworming ay water soluble. Ibig sabihin, yung pang deworming na powder na hinahalo natin sa tubig. So direct natin pinapainom sa ating mga sisiw.
Ang pagpupurga ng mga manok mga kaparmers, kahit buwan-buwan po pwede yan. Basta't hanggang 16 months to 20 months bago sila mag-drop or mangitlog na mga kaparmers. Kasi pag nagsimula ng mangitlog ang ating mga manok, stop yung ating pag-deworming. Enjoy lang kayo sa panonood ng ating video. Obserbahan nyo yung ating mga binibigay na pagkain habang tayo ay nagkikwentuhan sa ating mga munting kaalaman na isinishare sa inyo. Kasi pag nag-deworming tayo habang sila ay nangingitlog, maaaring mag-stop ang kanilang pangingitlog. Kasi pag nangingitlog sila na nagde-deworming tayo, maaaring matunaw ang kanilang mga atibudbod o yung kanilang mga itlog na nasa loob ng tiyan. Ang tawag dito sa amin ay atibudbod, yung mga nagdudugtong-dugtong na mga maliliit na itlog doon sa loob ng itlogan ng ating mga manok. Kaya kailangan, alam nyo na, pagdating ng 16 to 20 months, mangingitlog na yung ating mga manok, kailangan naka-ready na or naka-condition na yung ating mga RTL. Sa pagpapakain naman ng ating mga alagang manok, kung maobserbahan nyo, halos unlimited ang pagkain sa ating mga organic na pagkain. Pero pagdating sa commercial feeds, medyo limited. Kasi sinasabi ko sa inyo, 30% lang ang ating ibinibigay. Sa ganitong sistema, napakalaki ang ating matitipid. Ika nga, pag malaki ang iyong matipid sa inyong negosyo sa pag-aalaga ng manok at iba pang mga livestock, siguradong mas malaki ang iyong kikitain. Pero siguraduhin nyo lang na palaging busog at masisigla, matataba ang iyong mga alaga. Para nang sa ganon, magandang production ang kanilang ibibigay sa atin. Tulad ng iyong nakikita mga kaparmers sa ating video, nakaka-relax, nakaka-inspire, maganda. Pero hindi nyo ba naisip kung anong hirap yung ating ibinuhos dito bago makamit ang ganito kaganda na backyard farm? Kung pangarap mong magtayo ng farming business, ikwikwento ko sa inyo ang hirap na ating pinagdadaanan bago natin makamit ang ganito kaganda. Huwag lang po tayo magbase sa video na ating mga nakikita. Kasi bawat success na ating nakikita na magandang video, magandang view, maganda yung resulta, kapalit niyan ay maraming pawis ang tumulo sa lupa. Pera na lang kung marami ka talagang pera. Pwede kang magbayad sa lahat ng iyong ipapagawa. Pero kung ang iyong pera ay tamang-tama lang at medyo kapos, kailangan mo talagang pagsikapan. Kaya ako sinasabi ang mga salitang ito para kung kayo ay magsimula sa farming business, hindi po kayo magulat na ganito pala kahirap magsimula. Simula sa ating video kanina na month-old na ating mga Tetra Brown, ito na ngayon, malapit ng mangitlog. Pagdating ng 16 months to 20 months, sila ay magsisimula ng mangitlog mga kaparmers. Pagkalipas ng mga ilang buwan, ito na, unang itlog nila. Ang pakiramdam ng nangitlog na yung ating mga alaga, masayang masaya, hindi lang masaya. Sa unang pangingitlog ng ating mga alagang manok, huwag kaagad tayo magbibigay ng layer feeds kasi maaaring makasama sa ating mga hens. Kasi pag nangitlog po yan at nagbigay kaagad tayo ng layer feeds, malalaki ang kanilang itlog. Maaaring masisaryan yung ating mga manok. Ibig kong sabihin, maaari silang mabaliktad yung kanilang mga puwet at mahirapan mangitlog dahil malalaki ang itlog pag layer feed ang ating ipapakain. Pagdating ng 5% to 10%, pwede na tayong mag-twist to layer feeds para maging quality, malalaki ang ating mga ibibintang itlog. Tulad ng iyong nakikita ay wala tayong roster sa ating kulungan dito. Dahil nga, ang ibinibinta natin ay table eggs or yung niluluto. Pero once na gusto nyo ng fertile egg, maglagay kayo ng roster. Ang ratio naman is 1:10. Sana all. Dito naman ay maglalagay tayo ng kanilang laruan or pwede rin silang mangitlog dito. Sa kanyang paraan, hindi sila maboboring dito sa kanilang kulungan. Nilagyan natin ng dayami para nang sa ganon, dito sila pupunta pag once na gusto nilang mangitlog or sumampa.
So ayan mga ka-farmers, nagsabit tayo ng Napier grass. Doon sa mga pugad na ibigay natin sa kanila, napansin natin sabay-sabay sila nangingitlog, masikip. Kaya ang ginawa natin, gumawa tayo ng pugad na nakahang na pwede silang magsabay-sabay. So ang ganda nilang tingnan mga ka-farmers. Kung makikita nyo, ganyan kaganda yung ating mga alaga. Gumagawa sila ng pera araw-araw. Dito sa ating backyard farm, kahit mag-isa lang ako minsan, naaliw ako. Mas gugustuhin ko pa kasama yung aking mga alagang manok kaysa yung mga ibang tao na puro kaplastikan lang. Biro lang mga ka-farmers. Tulad ng aking mga binahagi sa inyo mga ka-farmers ay base lang po yon sa aking mga experience. Kaya kung may mga expert dito na nakakapanood sa ating video, maaaring mag-comment sa ating comment section para makapag-advise ng tama at lalo na sa mga gustong magsimula sa farming business. At kung gusto mo pang mapanood ang ating mga ibang videos, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para sa iba pang mga informative and inspirational video. Lagi ko pong sinasabi, ang ating mga pangarap ay mananatiling pangarap lang. Kung hindi po tayo maglalakas loob para umpisahan ang ating pangarap na farming business. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa pagsama nyo sa episode na ito. Magandang buhay and God bless sa iyo at sa inyong pamilya.